Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo makatanglaw itong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ang ating pong mabuting balita ngayong araw na ito ay ating hahanguin mula kay San Mateo, Kabanata 20, mga talata 17 hanggang 28. Sa mabuting balita, samantalang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay na patungong Jerusalem. Kanyang isinasaysay sa mga ito kung paano ang anak ng tao ay kamumuhian ng mga pinuno, siya'y sasakdal, siya'y magpapakasakit, siya'y mamamatay, pero muli siyang mabubuhay. Lumapit ang ina ng mga anak ni Zebedeo at sinabi sa kanya, Panginoon, hayaan niyo po na pagka kayo'y nasa inyong kaharian ay maupo sa inyong kanan at sa inyong kaliwa ang aking mga anak. At sinabi naman ni Jesus, kaya ba nilang inumin ang kalis na aking iinumin? Ang sinabi nila, opo, kaya namin. Pero sabi ni Jesus, wala sa akin ang pagpapasya kung sinong mauupo sa aking kanan o sa aking kaliwa. Ito ay nasa sa aking Ama. Nang marinig ito ng 10 pang mga alagad, sila'y nagalit sa magkapatid. At sinabi naman ni Jesus, hindi dapat ganyan ang pamumuno sa inyo. Ang mga hintil nag-aaway-away, pero kayo na aking mga alagad ay dapat hindi. Ang nais maging lingkod at maging dakila ay dapat ay paglingkuran ang lahat. At ito ang inaasahan sa inyo na aking mga alagad. Mga kapatid, meron tayong kasabihan, mothers knows best. Talaga namang ang ating mga ina, hihingin, gagawin at pagsusumikapan ang anumang bagay na sa tingin nila ay maganda para sa atin. At hindi nalalayo dito ang ina ng mga anak ni Zebedeo. Talagang gusto niya, sinisigurado niya na may magandang posisyon ng kanyang mga anak. Ito po, kung tutuusin, hindi naman masama. Sapagkat ito naman nga ang hangad lang lahat ng mga magulang para sa kanyang mga anak. Pero wag po natin kalilimutan, while mother knows best, alam din ng Diyos kung ano ang pinakadakila at pwede at dapat o nararapat para sa ating lahat. Siguro pwede natin sabihin, mother knows better, but God knows best kung ano yung nararapat para sa ating lahat. Kaya naman mga kapatid, palaging ipinapaalala sa atin ng ating mabuting balita na ang pinaka mabuti para sa ating lahat ay hindi ang tayo ay manguna, ang hindi ang tayo ay paglingkuran, ang hindi tayo ay magmagaling. Ang laging pinapaalala ng mabuting balita, what is best for us? To be humble and to always be at the service of everyone. At ngayon pong panahon ng Kwaresmang ito, what is best for us? The best for us is to do everything that will strengthen our soul sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa mga kasalanan, sa ating pagpapakumbaba, sa ating pagpapatawad. At ito po hindi madaling gawin. Pero God knows what is best for us. Sana po mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, samantalang tayo ay sumusunod sa paglalakbay kay Jesus patungong Jerusalem, sana'y tingnan natin ang ating mga sakripisyo, hindi isang pamamaraan ng pagmamalaki o pagpapadakila sa ating sarili. Ang lahat ng ating mga sakripisyo, pag-aayuno, lahat ng ating mga ginagawang mortifications and penances, lahat ng ito ay ginagawa natin hindi upang tayo ay dakilain, kundi upang dakilain ng Diyos. Sapagkat sa ating pagpapakababa, hayaan nating tayo ay mamatay sa ating sarili upang sa ganon, pag si Jesus ay muling nabuhay, magiging karapat-dapat tayong mabuhay kasama niya. Ngayong panahon ng Kwaresma, magpapumbaba at hayaan nating idiktahan ng Diyos at pakinggan natin ang kanyang sasabihin because God knows what is best for us. Magandang araw po sa inyong lahat.